Hi, hello everyone! Good morning once again guys! At eto na naman ngayon ay Sunday and syempre ay nasa bahay ako today at magluluto lamang ako ng aming lunch or ng lunch ng aking family. So dahil ako ay naglo-low carb guys, syempre more on gulay na naman. More on gulay na matipid. So ayan guys, share ko sa inyo ang aking recipe na tilapia with dahon ng kalabasa. O, eto guys, welcome back to my channel ha. Don't forget, Hilda Chavez everywhere. At eto, i-share ko sa inyo. So, punta tayo sa kusina. O, so ayan guys, eto ang aking mga sangkap sa aking ginataang tilapia sa dahon ng kalabasa. Siyempre, lalagyan ko siya ng paminta. Ayan, dinurog ko ng konti lang. At meron akong asin. Meron akong siling labuyo na galing din sa aking garden. At ang aking siling haba, 3 piraso galing din sa aking garden. At meron akong isang puting sibuyas na malaki. At ang isang piraso ng luya, tansyahin nyo na lang kung gaano karaming luya gusto niyo. At syempre ang aking 5 pirasong bawang. So lalagyan ko siya ng 2 kutsarang oil. Ayan, etong aking fresh tilapia, ayan, binili ko doon sa Talipapa dyan sa may sa amin. Ayan. Meron siyang 5 piraso, bali, katamtamang laki. At, syempre, ang aking pangalawang piga na gata. Ito yung una kong ibubuhos mamaya. At, syempre, meron akong takang gata. Yung unang piga na gata, ayan, isineparate ko rin kasi para sa huling buhos ko mamaya, para mas masarap siya. At, syempre, ang aking dahon ng kalabasa, ayan, fresh from garden, guys. Sa mga hindi po nakakaalam ay, ito ay magandang igata sa tilapia. Dahil nga napakamahal nga ng gulay sa palengke, talagang ginto ang presyo eh. Hindi po issue sa akin kung mahal ang gulay dahil marami akong tanim. Ayan, ito yung dahon ng kalabasa. Ayan. Ito ang gagawin kong gulay dahil, syempre, para sa akin kasi, more gulay talagang kinakain ko. Kaya, ayan, kung anong dahon meron sa garden namin, yun ang gagamitin ko. So, ayan, start ko guys kung paano ang proseso nito para mas maging masarap siya. Ayan, itong aking tilapia, irarab ko muna yung salt ko. Yan, irarab ko siya ng asin para mas malasa siya. Konting asin lang guys, nasa sa inyo kung gaano kadami o gaano kaalat ang gusto ninyo. At kung medyo matabang pa ito ay titimplahan ko na lang mamaya ng konting patis o fish sauce. Ayan, yan, narab ko na siya. And then, eto yung aking kaserola. Yan. Kukuha ko ng dahon na malaki ng kalabasa at ibabalot ko yung aking tilapia dito. Yan, babalutin ko lamang guys. Try nyo ito guys, napakasarap. Dahil nga mahal ang gulay today. Ayan, alternative ito guys. Napaka sarap na iulam. Kasi nga dapat petchay, kaya lang dahil nga mahal, ito yung ipapalit ko. So ayan, bago ko siya ilalagay sa aking kaserola, isasapinan ko muna ng dahon din ng kalabasa yung aking kaserola. Yan. O, diba, green talaga, green leafy. Ito ay the best sa ating mga katawan. Yan, ganyan guys. At lahat lang ito ay babalutin ko. So ayan, at unti-unti ko nang ilalagay yung aking mga sangkap. Yan yung natitirang asin, ilalagay ko. Yan. Layer ko siya guys, para lahat ay magkakaroon ng lasa. Magiging savory talaga itong aking ginataang tilapia sa dahon ng kalabasa. Sa mga hindi po nakakaalam, masarap po ang dahon ng kalabasa sa ginataang tilapia or kahit anong isda, pwede siya.
Kasi nga, ay sus, napakamahal ng gulay. Hindi ako masyadong bumibili ng gulay kasi marami kaming tanim. Pati sili, marami kami. So, ayan guys, after nalagay ko na lahat, pati lahat ng sangkap, nandito na siya. Lalagay ko ngayon yung 2 kutsyarang oil. At syempre, ibubuhos ko yung unang piga na gata. At pakukuluin ko muna ito ng ilang minuto. Ayan. Dinamihan ko ng konti kasi mas gusto namin yung medyo may sabaw siya. At ang last ay tatakpan ko siya nung mga natitirang dahon ng kalabasa. At the same time, para may gulay na rin na makakain mamaya. Medyo marami-raming gulay. O, diba guys, yung inyong mga dahon ng kalabasa, hindi yan masasayang. At itong kakanggata ay mamaya na yan sa huling buhos kapag luto na siya. Ayan guys, takpan ko muna at isasalang ko na siya. Try nyo to guys, napakasarap. Tipid pa. Ayan, sinalang ko muna siya at titingnan-tingnan ko na lang kung gaano kabilis siyang maluto. Tatansyahin na lang guys kasi wala talagang exact na oras. Tansyahan na lang kasi depende sa sabaw na ibinuhos ko. Ayan, so hintayin ko muna ng ilang minuto ito guys. 2,000 years later. So, ayan, check ko lang kung okay na siya. O, yan, ganyan na siya. Kumukulo pa rin siya. At, ang gagawin ko guys, ay ibubuhos ko na yung aking kakanggata. Para sumabay na siyang kumulo hanggang sa maluto at mag-oily ng konti dahil dito sa kakanggata. Ito yung magpapasarap talaga ng husto. Kung gusto nyo lagyan guys ng iba pang panimpla, mag-MSG kayo, pwede naman. So, ayan. Hintayin ko din kumulo ito hanggang lumapot ng konti at okay na siya. Nasa inyo kung gusto nyong timplahan pa o dagdagan ng alat. Nasa inyo po ang pagpapasya. Ayan. Takpan ko lang ulit. So, ayan. Check ko na guys kung okay na. Kasi tingin ko okay na siya. O, ayan. Okay na siya. Lumalapot na yung sabaw niya at patuyo na siya. So, ito guys, okay na to. Tuyo na siya. Natutuyo na pala siya at pwedeng-pwede na siyang i-serve. So, ayan, patayin ko na guys ang apoy at syempre magpe-plating na ako para kakain na dahil nga hindi ako nagra-rice. Naka-low carb ako guys. Napakaganda nito. Kaya try nyo na mag-low carb ganito. Ayan, ang aking pinaka-rice dito ay yung dahon mismo ng kalabasa at syempre ang tilapia. Yan, ang aking kakainin today, lunch. At yehey siya. So, ayan. Patayin ko ng apoy. Yan. Plating na, guys. Ayan. Wow, sarap-sarap. Nangangamoy siya. Amoy gata talaga. Open lang natin. O, yan. Ganyan. So, ayan. Kukuha ko ng isa. Napakatipid nito guys. Affordable masyado kasi magkano lang ang isang kilo ng tilapia? 130. O, so ayan. Meron akong gulay na tanim at lahat ng mga sangkap-sangkap na ginamit dito ay hindi naman ganun kamahal. Kaya hindi po problema ang kumain ng masustansya na kailangan mahal ang inyong gagastusin. Hindi po yun problema. Basta tayo ay madiskarte sa buhay. Ayan, wow! Oh. Mapaparami talagang kain mo ng kanin. At dahil hindi ako nagkakanin, etong kakainin ko lang ay ang aking isda at gulay. So, ayan.
And so, ito na nga po ang aking ginataang tilapia sa dahon ng kalabasa. Ayan guys, sa tingin nyo, hindi pa ba mapaparami ang kain nyo nito? Ang sarap guys, talaga naman. Nung tinikman ko nga siya, napakasimpleng luto pero napakasarap. Talagang hindi kayo mapapahiya kung gusto ninyong ipaulam sa mga bisita rin ninyo paminsan-minsan. Ayan, healthy at hindi magastos. Ayan, try nyo na ito guys! So, ayan guys, tapos na rin. Talaga nakakapagod magluto. Pero dahil nag-enjoy naman ang family ko, kumakain na sila, ay talagang masaya na rin naman ako. So, ayan guys, thank you very much for watching. Try nyo yung recipe na yung guys. Napakatipid, napakadaling gawin at napakasarap syempre. So, ayan, sa lahat ng aking viewers, sa aking mga followers, sa aking subscribers, at sa lahat ng sumusuport po, ay maraming salamat. Humihingi po ako ng inyong suporta talaga sa mga darating pang panahon guys, dahil ang aking next project ay meron na naman akong tutulungan ng mga nangangailangan ng tulong. So sana po guys ay huwag kayong magsasawa at nakapagbigay din ako sana ng konting inspirasyon sa mga taong nangangailangan. So ayan, until my next video guys, bye!